na-aksidente. Napanood ko sa TV niya. Mahigit na raw 40 ang namatay. 22 anyos lang siya at ikakasal na raw siya sa isang buwan. Hindi ba nakalulungkot? Napakabait pa naman bata. Alam niyo bang estudyante ko yan nung grade 5. Napakatalino at magaling na leader. Sayang na sayang. O sige, Sito. Mag-iingat kayo. Tatang niya. Kanina pa sila umalis ng Gapan. Pauwi na ang ate niya. Dahan-dahan. Mabigat yan, Dali. Sige, lang. Dahan lang ko, ah. Bakit? 23. 7.29. Saka 7.29. 29. Maura ka numero mo, Manay, ah. Palakol at balisong. Ang talas ng kombinasyon ito. Tig magkakano? Tigli 5 piso lang. Sige. Hoy, Mulong. Nanghiya ka. Bebe Santo na. Uweting pa rin. Araw talaga kayan! Pag-araw pa tayo ang Diyos, samantalahin mo dahil yung kasalanan mo hindi nalilista sa langit. Sige. Sa malayo, parang natutulog lamang si Charm. Maganda pa rin ang anak natin. Pero nung lumapit na ako, nung ko nakita yung putok sa kanyang ulo. Isipin na lang natin na hindi siya nahirapan na bago malagutan ng hininga. Pero hindi tama, Pilar. Hindi tayo dapat naglilibing ng anak. Dapat nauuna tayo. Alam ko, mahirap tanggapin. Pero wag nating pangunahan ng Diyos. Magdasal muna tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Ama namin sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo po kami sa mga kasalanan para nang pagpapatawad namin sa lahat at kasalanan. Huwag mo kami tulog sa gusto. Iyan mo ang magsalaman sa Ama. Amen. Sino to? Hindi ito si Charm! Sino to? Bakit? Sino? Hindi ito anak natin! Ba't lalaki? Paano nangyari ito? Ewan ko sa inyo, kayo nagdala dito eh. Hindi ko alam. Iba lang niya si Milet. Sino yan? Terrible naman. Sino yung lalaki niya? Ewan ko sa inyo! Jerry naman! Hindi ko alam. Buen viaje?
Bakit? Bakit buwan biyahe? Imbus na buwan suseso! Aray, nagsisigip at tip-tip ko! Sino? Di ako makahinga! Di ako makahinga! Kapatid niyo ba si Salvador Buenviaje? Oo. Kinalulungkot ko po, dala namin ang kanyang bangkay. Namatay po siya sa isang aksidente sa Nueva Ecija. Hindi niyo ba nabalitaan yung nagbangga ang dalawang bus noong Lunes ng gabi? Narinig ko yung balita pero 8 taon ko na kung kinalimutan yung kapatid ko eh. Ganun po ba? Pakipirmahan na lang po ito. Salamat po. Brad Mulong! Pataya nga! Brad Lucio, buti dumating ka. Bakit? Ano tong kaon na to? Ano taptapin bangkay ni Kuya Dudong? Ha? Ano? Si Kuya nagpuli na. Kasama pala siya dun sa mga na-aksidenteng bus na Nueva Ecija eh. Naman, hanggang sa huling sandali, binibigyan ako ng problema ng kapatid ko. Hayop talaga, oo. Brad naman, patay na nga yung kapatid mo eh. Si Isay, kasama yung anak namin. Pumunta sa mama niya eh, 1 linggo raw bago umuwi. Sino mag-aasikaso ng burol niyan? Patay naman yan. Hindi mo kailangang asikasuhin. Hindi naman niya magre-reklamo kung hindi mo painumin ng kape. Puli, gusto mo, Lucy, susunod ka sa kuya. Sandali lang, relax ka lang. Sige na. Pataya na lang, 12:37. Napaniginipan ko yan kagabi. 7 taon nang hindi pumuputok ang numerong ito, Brad. Malay mo, baka swerte yan dito sa pagkamatay ng kuya mo. Tagal ko nang kinalimutan si Kuya mula nung ginahasa niya yung nanay ni Kapitan Intong. Kawawa naman yung matanda. Hirak bang kanggurang. Oo nga. 61 anyos na si Caberta nun, di ba? Ang tindi ng sikmura ng kuya mo, Brad. Sabog kasi. Tagal na rin nun eh, no? 8 taon. Alam mo, nakakulong naman to rito. Kaya lang nakatakas kagad. Para bulag ba gani? Brad Mulong, totoo bang naging hitman tong si Kuya Dodong mo sa Manila? Malay ko. Pero kung totoo mang naging hitman yan eh, hindi mo na ako magtataka. Asal hayop naman talaga ako, kuya ko eh. Brad Lucio, bakit pa natin paglalamayan ng bangkay nito? Gagastos pa ako sa punerarya. Eh kung iapunta sa salog. Maghunos dili ka, Brad. Mapapakinabangan natin ang pagkamatay ng kapatid mo. Hindi mo kailangan gumastos. Paano man, Manoy? Naalala mo yung pangako ni Kapitan Entong? Ang rin. Hindi ba? Sabi niya sa'yo noon, magbibigay siya ng malaking pabuya. Ituro mo lang kung nasaan yung Kuya Dodong mo. Ay, 10,000. Eh, kung alam ko lang noon ang address ng kuya ko, di sana matagal ko nang ikinanta ito. Oras na para mangolekta, Brad! Sabihin mo kay Kapitan Entong, nandito na yung lalaking lumapastangan sa ina niya. Special delivery! Maorag ka, Manoy! Matutuwa nga si Kapitan yan. Ay, tabangi ako! Ipasok natin sa loob. Ay! Magabat, Brad! Magabat! Tsaga-tsaga lang, Noy. 1, 2, 3... Bigat, Brad! Luhay, luhay!
Anong sabi sa punerarya? Babalik daw ho yung van para kunin yung lalaki. Hindi yan ang tinatanong ko. Nasaan ang anak ko? Hindi ko po alam. Hinahanap pa po. Leche sila. Manang Pilar, di ho bale. Nakausap ko na si Congressman Benny. Tutulungan daw niya tayo makuha si Charm. Pumunta daw ako sa Gapan at magpapadala siya sa sasakyan. Wala na ba ibang makakatulong sa atin? Huwag na ho kayo mag-alala. Close kami ni Charm kay Congressman. Kaya nga naman siya kinuhang ninong sa kasal eh. At sagot na daw niya yung gasto sa punerarya. Uy! Babae na eh! Ha? Ha? Oo nga, no. Brad, matagal-tagal ding nawala yung Kuya Dong mo eh. Baka nagpa-sex change. Tara ka pa gani! Mga 20 anos lang yan. Babae to! Oo nga. Hindi maniniwala si Kapitan Entong nito. Anong ang gagawin natin? Alam ko na. Idikit natin yung ataol. May epoxy ako sa bahay. Sandali lang, ha? Sandali lang. Hoy! Huwag mo ako iwan dito! Dito ka na lang, Sito, ha? Ako na lang ang susundo kay Carmela. Pilar, pangako mo sa akin, kahit anong mangyari, iuwi mo rito ang anak natin. Oo. Sige. Tara na. Isa tayo. Magandang gabi. Magandang gabi, Father. Bakit po? Naparito ako para bendisyonan ng patay. Hindi po itong anak ko. Hindi ko nga kilala tong Poncio Pilatong ito eh. Kaya ibabalik ko na sa punerarya sa Gapan. Narinig ko nga ang malungkot na balita. Alis na po kami, Father. Sandali lang, Pilar. Kahit si Barabas o si Judas pa yan, dapat pa rin nating igalang ang bangkay. Nakikiramay ako, Jerry. Salamat. Si Tommy nga pala kasama ko. Nakikiramay ako. Salamat. Madoy, si Manang Pilar. Nanay ni Carmela. Sige. Gabi na. Lumakad na tayo, ha? Umanda sa akin yung punerarya ng mga walang siya. Nga. Gusto nga ako i-demanda ni Congressman eh. Ay ako magulang, ha? Kung may magdidemanda ako yon hindi siya. Mga magandang loob lang naman ho. Alam ko. Hindi naman sa minimenos ko yung pagtulong sa atin ni Congressman. Kaya lang, hindi din ako madaling mapauto sa mga politiko. Hindi po agad binigyan ako ng pabor, bilib na ako sa kanila. Kaso si Charm, bilib na bilib sa kanya. Alam ko. Pero alam ko rin na malaki ang pakinabang ng pamilya mo kay Congressman, hindi ba? Engineer ang tatay mo. Ikaw din, engineer ka. Ba, nangongontrata kayo sa gobyerno. Ilan bang kalsada ang pinangako sa inyo? Second high school pa lang kami nung naliligaw si Jerry kay Charm. Pero fourth year high school na kami, naging sila. Ang dami kasi manliligaw ni Charm. Bait kasi. Ang ganda. Talino. Mahusay pa makisama. Kaya nung naging sila ni Jerry, ang daming pusong nawasak. Guwapo naman si Jerry. Bagay sila. Type mo siya? Sampaling kaya kita dyan. Pamilyado kong tao, no? Bakit? Bakla ka naman dati, ah. Dati yun, siyempre hindi na ngayon. Nagbago na ako nung pinakasalan ko yung misis ko. Pero nagkakagusto ka pa rin sa lalaki. Humahanga lang. Ano masama doon? Nagagwapuhan ka kay Jerry? Normal lang na humanga sa gwapong lalaki. Ba't ikaw? Hindi ka nagwagwapuhan sa kanya?
Oo, hindi siya pangit. Pero hindi ko iniisip yun. Oy, Tonyo. Okay lang na magwapuhan ka sa kapwa lalaki. Hindi ibig sabihin ng bakla ka na. Oh, tingnan mo na. Ba't binibilisan mo? Eh, nasa highway tayo. Hindi tayo pwede lakad pagong dito. Sa tingin mo, mahigising nasa likod natin. Malay mo. Nakita mo naman, Brad, ah. Isang sabi ko lang kay Kapitan Entong, ha? Nagpadala agad ng punerarya. Pero Brad, kinakabahan pa rin ako eh. Paano kung gusto niyang makita yung bangkay? Ang hina mo naman talaga, oh. Eh, paano ba na-aksidente ang si Dodong? Hindi ba nabangga ang dalawang bus? Hindi ba? Ha? Oh, kaya nakasara ang ataol. Palalabasin natin. Nagkadurug-durug ang bungo. Nagkalasog-lasog ang katawan. At hindi na kailangan ipakita sa taong bayan. Pwede nga, no? Oh. Mauta ka talaga. Salamat, ha? Basta ikaw! Salamat at dumating na rin ang kinaasam-asam kong hustisya para sa aking ina. Walang karapatan mabuhay sa mundo mga hayop na katulad ni Dodong. At salamat, patay na siya. Mamang, halika. Bakit, Entong? Yan ang lalaking lumapastangan ng iyong pagkababae. Pantay na ang paa. Hindi na humihinga. Hindi na makakapaghasik ng kasamaan sa lupa. Sinong namatay? Si Dodong! Ang gumahasa sa inyo sa ilalim ng puno ng akasya. Naalala mo pa ba? Isipin nyo ang kahiyupang ginawa niya sa inyo. Isang gabi, galing ka kay Tio Pedring na bigla may humila sa inyo. Dinala kayo sa dilim, kinabubawan. Natatandaan mo pa ba? Tinasa yung palda, tapos pinunit! Entong! Naalala mo na. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Mamang! Magandang gabi, Kapitan Entong. Kaberta. Oo, Mulong. Maganda ang gabi nito para sa akin. Pwede ko palang buksan tong kabaong? Pagpamahinom po ninyo, Kapitan, pero... Bakit ayaw? Sandali po. Bakit na? Sabi daw po kasi doon sa Nueva Ecija nung na-aksidente yung Kuya Dodong ko, parang ano daw po, lasog-lasog yung katawan, tapos nabasag daw po yung mukha, mari-mari mang itsura. Eh, baka daw po bangungutin yung taong makakakita? Yan ang hustisya. Hustisya sa lupa. Oh, tanggapin mo. Pinasaya mo ang mala araw ko. Mamang, tayo na. Sige po, Kapitan. Nakita mo na? Kita mo na? Kulang to. Ano ka ba? Tama na yan, ha? Bibili pa ako ng pagkain para sa mga tao bukas. Sige. Sigurado mas maraming darating bukas pagdating ng sugal. Ayos lang ba yung Brad? Biyernes Santo na bukas? Okay nga na mag-operate ka ng wedding eh. Sino magre-reklamo? Ha? Yung barangay captain nga mismo ang gumagastos para sa burol. Ano ka ba? Sa bagay. Mauta ka talaga. Alam mo, iniisip ko nga, tatagalin pa natin ng mga 2 linggo. Mas marami tayong kikitain sa sugal pag ganun. 2 linggo? Mabubulok lang bangkay nung grabe ka naman. Desaksakan natin ng formalin. Problema ba yun? Mo talaga. Pwede ba yun? Isipan mo yun, Brad. O sige na. Naantok na ako eh. Kita na lang tayo bukas. Balik na lang ako. Uy, teka. Huwag mo huyaman mag-isa dito. Walang matutulong sa inyo. Anong sa amin? Walang magbabantay sa patay. Sige na, diyak ka na. Umaga ho. May permit po ba ang dala niyong karo ng patay? Sige ho, sir.
Salamat ho. Ito, usapin niyo na lang. Si Congressman Benny Aguilar. Hello, sir. Good morning, sir. Yes, sir. Yes, sir. Walang problema, sir. Sige, pwede na kayo malis. Okay na? Thank you. Buti kayo. Maliwet na ako sa'yo. Panayin mo. Oh, Brad. Nakita mo na. Nandito na ang mga tao. Ang saya nito, Brad. Dadami pa yan mamaya, Brad. Pagdating ng sakla. Magma! Pamulong, Bernie Santo ngayon. Maya ka naman sa Diyos. Huwag pansinin yan. Saan niyo dinala ang anak ko? Mrs., ako na pong humingi ng dispensa sa inyo. Mahigit po sa 20 bangkay ang sabay-sabay namin inasikaso dahil sa aksidente. Nasaan ang anak ko? Mrs., pumasok po na po sa loob. Kahapon ko pa report sa inyo ang malaking pagkakamali na yan. Maupo po muna kayo. Sa tingin po namin, nagkapalit po sila nung lalaking naibigay sa inyo. Pero kinukumpirma pa po namin yon. Kahapon ko pa ni-report ang malaking pagkakamaling ito. Hanggang ngayon, hindi nyo pa alam? Sandali lang po. Pasensya na. Sorry po talaga, Mrs. Ang pangalan po ng anak nyo ay? Buen Suceso. Carmela, Buen Suceso. Opo. Ang naipadala po sa inyo ay bangkay ni Salvador Benviaje. Nagkamali po ang mga tauhan namin dahil halos magkapareho sila ng apelido. Miss, di ba ikaw yung kausap ko sa telepono? Kahapon ko pa sinabi sa inyo to Madre de Diyos naman! May mga utak ba kayo? Sino ang kumuha ng bangkay ni Salvador Benviaje at saan dinala? Dahil kung totoong nagkapalitan ng mga bangkay, nandun ang anak ko. Sino siya? Nasaan? Ha? Ang bangkay po ni Salvador Benviaje ay na-claim po ng isang niyang kaibigan na taga Maynila na nagngangalang Danilo Austria. Kagabi pa po namin siya tinatawagan, pero hindi po talaga namin siya makontak. Bes, tawagan mo ulit. Huwag kang titigil hanggang hindi siya sumasagot. At bakit ganon? Binigay niyo lang sa isang kaibigan ni hindi man lang kapamilya? Ganon ba yon? Ha? Sige po, tatawagan na po namin ngayon. Mia. Hello? Hello? Is this Mr. Danilo Austria? Speaking. Sino to? Sa Funeraria Santiago po ito sa Megapan, Nueva Ecija. Kayo po ba ang nag-claim ng bangkay ni Salvador Benviaje kahapon? Oo, ako nga. Anong problema? Pwede pong malaman kung nasaan ang bangkay? Ipinadala ko sa kapatid niya sa Bicol. Saan po sa Bicol? Sa Matnog. Matnog, Sorsogon. Matnog? Matnog, Sorsogon? Matnog? Anong exact address? Bakit ba ang dahil mo mong tanong? Hoy. Inabutan ko ng 10,000 piso ang amo mo, kaya huwag niyo akong busitin. At isa pa, mahal na araw ngayon. Babakasyon ako. Storbo ka. Ganon. Inabutan ka pala ng 10,000 piso! Sa korte na lang tayo mag-usap, hayop ka! Mrs! Mrs! Hinahanap sa'yo si Dodong? Tangay na. Habulin lang sa impyerno. Pero sayang siya. Nawalan tayo ng magaling na hitman. Oo nga. Dami rin niyang ikinumba para sa atin. Yun ang natural born killer. Walang kakurap-kurap kung pumisil ng gatilyo. Mamimiss ko yung hayop na yan. Matnog? Ang layo nun.
No choice, sir. Kahit Biyernes Santo, tutuloy kami. Sige, mag-iingat kayo. Call me anytime kung may problema. At alagaan mo si Manong Pilar. Yo, salamat. Sa akin ho, Manang, wala akong problema. Pinata po ako. Si Tommy. Bakit? Ano ba problema kay Tommy? Ma'am, kasi ang paalam ko sa misis ko, babalik din ako ng Tugigaro ngayong tanghali. Kasi may reunion yung pamilya nila, nangako kong hahabol. Swimming nga kami ng mga bata bukas eh. Wala ko talaga sa plano kung umiyahing Sorsogon. Palagay mo, plinano ko itong biyaheng to. Pasensya na ako talaga, ma'am. Gusto ko man kayong tulungan. Patay ako sa misis ko yan eh. Tommy, buhay ka. Humihinga. Yung anak ko, yun ang patay na. Kailangan ko pang iuwi at ilibing. Kailangan ko pa naman sana ang tulong mo. Pero hindi ako magmamakaawa. Kung ayaw mo sumama, bakit kita pipigilan? Pero mag-bus ka pabalik, ha? Dahil kasama ko si Tonyo at ang karong ito. Uy, huwag ka na mag-alala. Bibigyan naman ni Congressman ng malaking bonus yung sakripisyo ni Tony. Sige na. Ano? Ha? Kawawa naman kayo, Pilar. Ang layo pa ng biyahe niyo. Para sa anak natin, susugod ako kahit sa dulo pa ng mundo. At alam ko, itong manugang natin hilaw, ganun din. Kumusta na ang lagay mo? Ayos na ako. Nakakalakad na ako. Hoy, huwag kang magpapagod, ha? Okay lang ako. At maayos naman ang mga bata. Mamayang gabi, magnonobena kami para Sweetheart. Oo nga, pero intindihin mo naman ako, sweetheart. Hindi naman kami mag-e-excursion sa Bicol. May nahabol kaming patay. Oo na, sorry na talaga. Sige na, ikaw na muna bahalang magpaliwanag sa mga bata. Oo, uuwi rin agad ako. Sige na. Bye-bye. I love you. I miss you. Mwah, mwah. Mua. May pamuama ka pa. Ibang klase ka, Tomas. Oy, Antonio. Huwag mo nga akong pinangingialaman. Palibasa, wala nagmamahal sa'yo, no? Wala. Nanang ko. Tatang ko. Aso namin. Girlfriend. Asawa. Meron? O di ba wala? Kasi wala nagkakamali. Mapili ako. Papili? O sabihin mo walang pumipili sa'yo. Kaya tatanda kang binata, no? Ano ngayon? Masaya ako sa buhay ko. Hindi ako takot mag-isa. Sanay ako na sarili ko lang ang iniintindi ko. Kung mamatay ako sa oras na to, hindi ako takot. Dahil wala akong asawa at anak na magluluksa. Hindi ako takot mamatay. Sige. Bye-bye. Mauna ka na, no? Mga kababayan, nandito po ang ating senador ng masa, si Amay Bisaya, isang magaling na aktor at popular na politiko mula sa Bukol. Iboto natin si Amay Bisaya, ang senador ng masa. Drinks nila? Tubig na lang. Gutom na kami. Makibilis, ha? Salamat. Buti naman alam mo daan dito, ano? May kamag-anak kami sa Legazpi eh. Doon ako tumira ng 1 taon para graduate ng high school. Sa tansya mo, anong oras tayo makakarating sa Matnog? Siguro sa takbo natin ngayon, mga 24 oras pa. Kung dire-diretso. Walang tigil, walang pahinga, walang tulugan.
Hindi ba pwedeng bilisan pa natin? Eh kung gusto mo, iwan natin yung ataol. Ano? Bakit ka talaga? Ang init sa labas, ano? Oo nga eh. Ini-imagine ko nga kung anong feeling na nakabarong sa loob ng kabaong tapos nakapulog ka sa loob ng kotseng nakabilad sa araw. Alam mo, ang tanga mo, no? May pakiramdam ba ang patay? Diyos ko naman, no? Pigilan nga yung kabobohan na yan. Baka ispilin kita ng tinidor. Gusto mo? Init ang ulo ko sa'yo. Kainis. Tagal ng pagkain natin, ha? Excuse me. Wala garang na inyo, ha? Oo. Inyo ba yung karo ng pakta niyan sa rabas? Oo, bakit? Hindi kayo pwede dito. Mamaras aking negosyo. Teka, huwag mo ko sinisigaw. Anong sinabi mo? Anong sinabi mo ulit? Kayo Bakit dalang maras dito sa negosyo ko. Bakit tayo magdala ng malas? Alis kayo, alis. Let's chika, akala mo kung sino kang yabang-yabang mo, nagbabayad ako. Wala, alis. Tarantado to, ah. Wala na ho, pakiramdam ninyo, ha? Pangit-pangit ang restaurant mo. Kasing pangit mo. Tubuha ka sana ng pizza sa tumbong. Wala ako, pakialam. Check. Ako tumbong yan, ha? Basta kayo, alis dito. Maras, maras. Jerry, nasaan na kayo? Dito na ako sa Lokban, Quezon. Binibilis na nga ho namin eh. Ayos lang ba kayo? Si Manong Pilar, kumusta? Okay lang naman ho. Sige ho, Congressman. Salamat. Bakit kasi tumigil? Anong Pilar? Naplano na ho namin ni Charm ang buong buhay namin bilang mag-asawa. Pareho namin gustong 2 anak. Isang babae at isang lalaki. Ano ang gagawin ko ngayon? Buhay ka. Pagpatuloy mo lang ang paghinga. Kaya mo yan. Sakit mo. Oh, bakit? Kaya pala tayo tumigil. Umahagulgul si Jerry. Kawawa naman. Ang aga niya naging balo. Balo?
Di kaya natuloy ang kasal niya. Binata pa rin siya. Kahit na siyempre sa isip nun, mag-asawa pa rin sila, no? Gusto ko tuloy siyang yakapin. Ayan ka na naman. Susumbong talaga kita sa misis mo. Bakit? Yakap lang naman ah. Nakikiramay. Halika nga rito kung ako kaya yakapin mo. Namatay nung isang araw yung kuko ko sa paa. Halika. Che! Kuko nga, sabihin mo, ikaw ang mukhang kuko. Kaya na, halika na. Kumusta po kayo? Magandang hapon po. Magandang hapon. Maraming salamat po. Maraming salamat, ha? Maraming salamat sa inyo, ha? Thank you. Lintik na punerarya yon. Pakukulong ko may-ari nun. Kausap ko lang kayo na si Jerry. Kung alam ko lang, nasa Sorsogon na karating ang bangkay ni Charm. Eh di sana pinag-aeroplano ko nila sila. Nakakaya naman kay Manang Pilar. Huwag mo naisipin niyan, Congressman. Ang laki na nga nang itulong mo sa pamilya ko eh. Pinapakonta ko nga yung mayor dyan sa Matnog. Kaya lang, hindi namin kapartido. Alam mo naman, mahigpit ang politika ngayon. Charm. Kung tawagin natin si Carmela Buensuceso, dahil siya talaga yon. Bukod sa maganda siya, mahusay siya makisama at malapit sa masa. Kaya nga siya ang paborito kong leader ng mga kabataan dito sa Tugigaraw. She would have had a bright future in politics. Sayang na sayang. Dahil sa kasamaang palad, pumanaw siya ng Lunes ng gabi ang ating pinakamamahal na si Charm. Kung ako'y ihalal niyong muli, ang una kong gagawin pagbalik ko sa Kongreso ay panagutin ang mga kumpanya ng bus na responsable sa aksidenteng kumitil sa buhay ni Charm. Mabuhay si Congressman Benny Aguilar! Teka na ako. Mamaya parang ibang lalaki ako. Ayan. Oh, wala na dito. Mga bisita ng asawa ko galing Maynila. Kaninang tanghali lang dumating ngayon eh.
Nakakatuwa mga walang hiya. Natatawa nga rin. Aring Oros! Ay, Oros! Favorite ko yan! Kabayong bastos! Ay, diting kabayo! Nasaan akin ha? Nasubo ko na! Ang bastos naman natin, te. Sa bagay, bastos naman yata laro dito. Ay, bongga Holy Week dito. Kakaibang kultura. Ayun, walang tumama. Walang tumama. Kabigla. Sabi sa'yo, magdagdag pa tayo ng isang table eh. Wala na tayo palalaki mamaya. Bahala ka. Service ka na. Ma'am, may tama po ako, kandidato po ako. Pwede pong pakidala lang po sa ospital. Wala lang po kaming dala sa sakyan. Sige na po. Sige. Salamat po. Ay, salamat po. Saan ba ospital dito? Sa Bandaron po. Mga 2 kilometro po. Bilisan mo. Salamat po talaga. At taga-Kamsur kayo? Ay, hindi ho. Ako nga pala si Mario Villegas, kandidato para vice-gobernador. Siya si Rene, ang aking campaign manager. Magandang gabi ho. Sino po sila? Si Pilar ako, si Jenny. Pilar May sugat Jenny. kayo, ha? Oo nga eh. Taplis lang pero sobrang kirot. Pero malayo sa bituka. Ganito talagang politika eh. Pero mukhang mabubuhay naman kayo. Yung dalawa, patay yata. Bystanders lang po ma'am, nadamay. Ganon? Wawa naman. Ma'am, yung po bang karo sa likod kasama nyo? Oo. Mahabang kwento, wag mo nang usisain. Ako, masamang pangitain yan ah. Kung pwede po, diretso niyo ako sa ospital, wag sa sementeryo. Oo naman, wala namang butante doon. Ano pong wala? Pati mga patay nakakaboto na ngayon eh. Walang imposible sa Pilipinas. Ayan ako yung ospital. Ay, naku, wag dyan. Wag dyan. Ano tayo mo dyan? May kasunod pa yan. Diretso ka lang, malapit na. Kasi po, ma'am, yung may-ari ng hospital na yan, pamilya nung kalaban ko sa politika. Baka silang utak nitong pamamaril na to eh. Lalong natuluyan ako. Opo. Sakit. Diyan. Para na po dito kami. Para na? Ma'am Pilar, Jerry, salamat po talaga. Sige. Gusto ko man kayong kamayan, pero dugoan tong kamay ko. Wag na. God bless you po. Mag-ingat kayo. Sige. Dani. Salamat po. Salamat po. Yan ang ayoko sa politika. Iba ang serbisyo publiko kaysa politika. Yan ang lagi ko sinasabi kay Charm. Pagod na ako. Pahinga muna tayo. Ganap ka na matutuluyan. Sige. Alam kong mahal na araw ngayon, Mulong. Pero dapat magsaya ang lahat dahil patay na ang kuya mo. Kapitan, napakabuti niyo sa akin. Maraming salamat. Tinutulungan niyo kami. Salamat po talaga. Eto, sa'yo na lang. Para saan po ito? Para libre makakantaan lahat. Parang alit naman ang kwarto to para sa ating dalawa. Pwede pa kumuha na ibang kwarto dyan? Hoy, alam ko yung iniisip mo. Ano akala mo gagapangin kita? Please lang, hindi kita type. Malay ko. Aba, ilusyonado. Sweetheart, buti naman napatawag ka. Oh, kamusta mga bata? Ikaw na bahala magsabi sa kanila kung bakit di ako nakapunta. Miss na kita. Ikaw na mag-explain kung bakit hindi ako nakauwi ngayong gabi, ha? Sige na, tatawag na lang ako ulit bukas. Okay, sige, I love you.
Sisigarilyo ka pala, ha? Minsan lang ho, pag hindi makatulog. Nakakainis, ano? Patang-pata ang katawan natin sa biyahe, pero gising ang diwa. Anong Pilar, pwede ho ba magtanong? Oh, ano yan? Sa tingin niyo ba, karapat-dapat ba akong pakasalan ng anak niyo? Dahil aminado ako na minsan hindi ako naging tapat sa kanya. Bakit mo naman tinatanong pa yan? Naalala ko kasi nung isang taon, bago mag-Valentine's Day, nahuli niyo akong may kadate na ibang babae. Pinagsisihan ko ng gusto yun. Napatawad naman ho ako ni Charm. Pero tayo hindi pa po natin napag-usapan yun. Nahihiya po ako. Jerry, tapos na yun. Manang mahal na mahal ko si Charm. Siya lang ho talagang babae para sa akin. Alam ko. Sige. Iwanan muna kita. Sige ho. Sandali, ihilang ako. Ihilang ako. Baka mo yan. Baka mo yan. Bakit ba lambing mo? Ito sa'yo ay nagsabi na ikaw ay... Talaga. Kuya Dodong! Kuya Dodong! Si Kuya Dodong ko! Nangmumunto! Si Kuya Dodong ko! Ah! Ay! Ay! Ay!
karo ng patay, nawawala. Ha? Nawawala ang karo. Totoo ba yan? Ano nangyari? Hindi namin alam, Manang. Basta nawawala siya doon sa pinaradahan namin, wala siya doon. Marios! Magandang umaga ho sa inyo. Sa inyo ba yung karo ng patay? Oo. Bakit? Amin nga. Asan na ho? Oo, nasan? Legal parking kasi kayo eh. Kaya hinila ng rigger kanina. Ganon? Ang lupit niyo naman. Sabado de Gloria, nangahata kayo ng sasakyan. Oo nga. Wala kayong patawad, karo pa ng patay. Wala kayong awa. Patay ang Diyos sa araw na ito. Pero ang batas, buhay na buhay. Talaga lang, ha? Ang malayo ang pinanggalingan nyo, ah. Taga saan ba kayo, ha? Malayo sa Tuguegarao. Papunta pa kami ng Matnog. Uy, ang layo. May dala ba kayong permit para sa karo ng patay? Oo, meron kami special permit galing sa congressman namin. Pwede ba kita? Ay, sandali. Hindi, Alik. Wag na. Hindi ka nga. Alam mo, 2 araw na kaming nagbabiyahe. Hindi namin kailangan ng abala mula sa'yo. Kaya, pwede ba diretsahan na lang? Magkano kailangan mo? Sige, diretso kung diretso. Na! 2,000 para sa Buhaya umila. ka talaga. Hindi pa tapos. 3,000. At 3,000 para sa machong pulis. Suwapang. Para ka namamas ko? Pasko ng pagkabuhay bukas. Ayaw nyo ba? Kala ko ba nagmamadali kayo? Baka naman pwede Sige na, tama na. Okay. Sige. Bibigay rin pala kayo eh. Talaga naman. Isang oras na kami bumabiyahe. After lunch, siguro kami makakarating. Mag-iingat kayo, ha? Oh, hanggang muna. Init eh. Thank you. Alam mo, sinilip ulit yung mukha ng pasahero natin kanina. Talaga? Wala lang. Curious lang ako. Alam mo, yung itsura niya parang mukhang hindi gagawa ng mabuti. Nakakatakot. Talaga? Ibig ko sabihin, para siyang masamang tao. Wala sa itsura yan. Maraming mga ganda dyan. Ubod naman ng salbahe. Pwera si Charma. At marami namang busilak ang kalooban dyan. Na ubod naman ng pangit. Gaya mo. Tarantado, baka ikaw. Sa akin lang kasi, yung mukha niya, para talaga siyang kampo ng demonyo. Sa'yo. Bukas naman, oh. Oh, magkano na yan? 6,364! Sabi ko sa'yo kikitain mo ba yan dyan sa paweting-weting mo na yan, ha? Dapat nga mas marami pa yan dyan, Kung hindi nagtakbuhan yung mga tao sa takot sa'yo kagabi, gago ka kasi. Nakita ko talaga si Kuya. Nakatingin sa akin, nalilisik ang mata. Tanga, sobrang lasing ka lang, no? Hindi ako lasing, nakita ko talaga. Nakatingin sa akin Pinagsasasabi mo, akin na yung parte ko, akin na yung parte ko. Ano to? 1,500? Mahigit 6,000 yan Dapat 3,000 yung sa akin. Oh, 2,000 rin. Huwag ka naman masyadong gahaman. Mulong naman. Anong gahaman pinagsasasabi mo? Ano ka ba? Hindi ba ideya ko lahat to? Kung hindi dahil sa diskarte ko, magkakamal ka ba ng ganyang karaming salapi? Pinapartihan naman kita pero dapat hating kapatid. Ano ka ba? Kapatid ba kita? Isa lang ang kapatid ko. Ayan pinaglalamayan natin. Gago ka pala Gusto mo sabihin ko sa mga tao na hindi si Dodong ang laman ng kabaong na yan? Ha? Gusto mo sumbong kita kay Kapitan? Hayop ka pala Ikaw may pakananan lang ito Mulang sinong patay? Isay? Nabalitaan kong may patay dito kaya umuwi agad kami ni Maymay. Ang Kuya Dodong mo pala. Matagal mo nang tinuring na patay yan, di ba? Maliit pa lang kami, sinumpa ko na yan. Puro kasamaan sa kapwa ang alam. Bakit saradong kabaong? Basag ang mukha, matatakot lang tayo. Naiintindihan ko kung bakit nagsasay ang kapitan. Pero kung puro sugal,
sayawan, at kantahan sa mahal na araw, Bulong, mahiya ka naman. Pinilit lang ako ni Lucio. Pinilit? Aba, wala ka bang sariling bait? O sige, wala nang karaoke, wala nang sugal. Salamat. Papa, kapatid mo yung patay? Oo anak, alam mo, yan ang tiyo Dodong mo. Kaya lang hindi mo siya nakilala kasi doon siya nakatira noon sa Manila. Maymay, mabuti nang hindi mo siya nakilala. Hindi siya mabuting tao. Bakit? Alam mo anak, marami siyang nagawang kasalanan na mahirap patawarin. Pero sabi po sa misa kahapon, namatay ang Diyos para iligtas tayo sa kasalanan. Totoo yun, pero kailangan natin pagsisihan ang mga ginawa nating kasalanan. Pero palagay ko, hindi marunong magsisi ang tiyo Dodong mo. At malabo siyang humingi ng tawad sa Diyos. Pero paano po kung nagsisi naman siya bago siya namatay? Di natin alam, baka humingi siya ng tawad sa Diyos. Maaari, hindi nga natin alam. Eh di pwede siyang makapasok sa langit. Siguro. Ay, hilintian! Hindi papayag si Satanas. Ano? Nakikiusap po ako. Parang awan niyo na po. Pasakayin niyo na po ako kasi may hinahanap lang po ako. Hinahanap ko po yung anak ko. Sige na po. Teka, hindi ko... Pasensya na ho. Kasama niya ako. Ano yan? Ano nangyayari dito? Basta sumakay na lang. Ano ba yan? Ang dami nakikisakay sa kanila. Ang laki naman sa atin. Hinahanap ko si Leo. Bakit ba sunod ka ng sunod? Ano gusto mong gawin ko? Hayaan na lang kita na magwala sa kalsada. Pasensya na ho. May mabigat lang siyang problema sa pamilya. Matagal ko na siyang kina-counseling. Nga pala, di na lang sa may susunod na simbahan kami bababa. May mga 5 kilometro lang. Alam na niya ang tungkol sa atin. Paano niya nalaman? Kaya na. Nangyari na ang kinakatakutan ko. Kagabi nung sinipingan mo ako, nakita niya tayo. Kaya siya naglayas? 10 taon na si Leo. Iba na ang pag-iisip nun. Napakalaki ng respeto niya sa'yo bilang pare. Ngayon, anong gagawin natin? Ha? Anong sasabihin natin sa kanya? Ipapaliwanag ko sa kanya na nagmamahalan tayo dati pa. Mahal na mahal kita, gaya ng pagmamahal ko sa Diyos. At mahal ko rin siya bilang anak ko. Diyan lang ho kami sa may simbahan. Maraming salamat. Pagpalain kayo ng Diyos. Kayo rin po. Salamat po. Anak, saan ka nagpunta, anak? Ha? Anak, umuwi na tayo. Anak, umuwi na tayo. Ako at tatay mo. Anak, sumama ka na sa nanay. Hindi na tayo magkakahiwalay.
afternoon po. Comelec Gunball lang po. Pwede po ba natin buksan yung compartment natin, ma'am? Para po check-in po natin yung lahat ng loob. Gun check lang po tayo, ma'am. Wala po tayong problema. Ma'am, pwede pong pakibukas yung bag po. Ano ba to? May gera ba? Ang tingin mo sa eleksyon, patentero lang. Nakita mo nga yung kandidato na paril kagabi, di ba? Oo nga eh. Diyos ko. Puro mga sakim kasi sa pera. Kapangyarihan, no? Hindi, tsaka kailangan talaga ng checkpoint dyan kasi ang daming rebelde dyan sa paikot. Belt lang to. Saglit lang to. Sigurado ka saglit lang. Saglit lang to, saglit lang. Oh, ano nangyari? Nasira daw ho yung fan belt. Ha? Huwag ho kayo mag-alala. Mabilis lang naman ho ayusin yun. Mag-aalas 3 na Sabi naman ho nung Ale, 8 kilometro na lang matnog na. Oo nga, pero hindi natin alam ang address ng patay. Maghahanap pa tayo. Baka abutan tayo ng dilim. Bilisan nyo. Sabihin mo sa kanila. Sige ho. Uy, bilisan nyo daw. Hahanapin pa natin yung patay. Kaya sa darating na halalan, kung gusto ninyong ipagpatuloy ang kaunlaran na nasimulan natin dito sa ating bayan, wala kayong ibang gagawin kung hindi markahan ang bilog sa tabi ng pangalan ng inyong mayor, Mayor Antonio Mejia, para alkalde. Mukhang may mga bisita ho tayo ngayong gabi. Kami pala, Jerry. Dito tayo mag-usap at medyo tahimik. Alam niyo naman ang mga barangay, napakaingay ng mga tao dito. Anyway, I heard na hinahanap niyo daw ang tirahan ni Salvador Benviaje. Opo, Mayor. Hindi ako makapaniwala na galing pa kayo ng Tugigaraw. At narito raw kayo para makipagpalit ng patay. Mga salimuot na kwento, Mayor. Si Salvador Benviaje ay ang #1 most wanted man dito sa Matnog. Isa siyang convicted rapist na tumakas sa Sorsogon Provincial Jail 8 years ago. Kung hindi ako nagkakamali, nakatira siya sa... Saan po? Sa barangay Santa Elena. Isang liblib na puok. Naku, Jerry, mag-iingat kayo, ha? Dahil malapit siya sa kuta ng mga rebelde. But anyway, pasasamahan ko kayo sa 2 kong bodyguards. Maraming salamat po, Mayor. Okay, sige, Pilar. Opo. And Jerry, by the way, kung may time ka mamaya, bumalik ka for dinner. Sige ho. See you. Dito ang shortcut. May iba pang tulay pero mas mabilis dito. Ano nangyayari? Huwag kami iwan dito, mga duwan! Para may nagpuputukan. Nangyari! Ba kayo? Oo! Katapusan na yata natin to! Ayaw ko mamamatay! Tondo, huwag ka mag-alala. Ako mismo maghahanap sa langit. Nasaan kamay? Ano naman ang kabaong? Ano ba sa palagay mo? Ang patay. Burap. Ha? Paano yun? Baka guni-guni mo lang yun. Tagal ng patay niyan eh. Kurap pa.
Sige, tumuloy na kayo. Tutulungan namin kayo. Salamat naman. Sige. Mag-ingat. Ang bigat. Wala nang sugal. Wala na yung mga bisita. Wala na rin tayong kita. Kasalanan mo eh. Bukas tapos na yung Holy Week. Baka naman pwedeng sa Lunes, pwede ulit kakausapin ko si Isay. Isosoli ko na kay Kapitan yung video. Nasaan na ba? Tinago ko, pero huwag mo munang susoli. Hindi na, sasabihin ko na kay Kapitan yung totoo. Ayaw mo makisama, gago ka. Tinan mo, yung garapon dito, ang daming pera nawawala. Tinakaw mo, no? Hoy. Huwag mo akong pinagbibintangan, ha? Magnanakaw ka eh. Gago ka pala, wala kang utang na loob eh. O ano? O ano? Ulinihin na mo! Misha, ano ba yan? Tumigil nga kayo! Babaeng nasa kabaon. Dito ba nakatira si Salvador Buendia? Oo, kapatid ko siya. Eto nga, pinaglalamayan na namin. Sigurado ka? Nagbiyahe pa kami mula sa Tugigaraw para dalhin dito ang bangkay ng kapatid mo eh. Eto siya, hindi ba? At kung hindi ako nagkakamali, ang pinaglalamayan niyo ay ang bangkay ng anak ko. Hindi ba? Hindi ba? Pwede bang iwan niyo lang kami sandali? Gusto ko nang makasama nang mag-isa si Charm! 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 Siya nandito sa loob! Charm! Charm! Anak ko! Charm! Charm! Gumising ka! Charm! Anak ko! Charm! Ulang. Ay, Kapitan. Kapitan, magpapaliwanag po sana ako. Hindi mo na kailangan magpaliwanag. Kapitan, total nandiyan na naman po yung bangkay ng Kuya Dodong ko. Kung gusto niyo po, turaan niyo na. Tumigiga kayo. Pareho kayong gago. Kala mo nga patay. Dito na po kayo magpaumaga para makapagpahinga kayo. Salamat. Pero, aalis kami bago sumikat ang araw, ha? Sige po. Pagdasal po natin si Carmela. Sige. Pati na rin si Dodong. Halika kayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan niyo po kami ng aming kakain sa araw-araw. Patawarin niyo kami sa mga kasala. Para nang patawad namin sa lahat ng kakasala sa amin. Hindi po kami nagtayo sa luso. At yadyang po sa lahat ng masama. Amen.
Salamat, Manang Pilar. Akala ko hindi na napakausapin. Ito na huli nating pag-uusap. Makakaasa ka na mababauna sa hukay kasama ni Charm. Ang lihim niyong dalawa. Ni Sisito walang alam dito. Walang iskandalong makakasira sa'yo. Di ba yan naman ang inaalala mo? Mali, Manang Pilar. Mahal ko si Carmela, nagmamahalan po kami. Sinungaling. Hindi ako naniniwala sa'yo. Masaya ka dahil wala ka ng problema. Hindi po totoo yan. Pinapunta mo si Charm sa Maynila para ipalaglag ang bata. Hindi kaya ng konsensya niya. Handa siyang magbuntis at harapin ang iskandalong kinasasangkutan ninyo. Pero ngayon, patay na ang anak ko. Patay na rin ang apo ko. Pilar. Paano? Alis na kami. Maraming salamat.